The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus addressed this parable to those who were convinced of their own righteousness and despised everyone else. Two people went up to the temple area to pray. One was a Pharisee and the other was a tax collector. The Pharisee took up his position and spoke this prayer to himself. O God, I thank you that I am not like the rest of humanity, greedy, dishonest, adulterous, or even like this tax collector. I fast twice a week and I pay tithes on my whole income. But the tax collector stood off at a distance and would not even raise his eyes to heaven, but beat his breast and prayed, O God, be merciful to me, a sinner. I tell you, the latter went home justified, not the former. For everyone who exalts himself will be humbled, and the one who humbles himself will be exalted. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Isa po sa mga salita na medyo prudent, ibig sabihin may medyo prudent, pag ginagamit natin yung salitang yun para hindi masyadong mahalata. Isa po sa mga salita na ginagamit ngayon kapag gusto mong magyabang o may gusto kang ipagmalaki, ang salitang i-flex mo yan. Kaya nga di ba pag tiningnan mo yung emoticon ng flex sa iyong cellphone, paano ba ang emoticon ng flex? Kaganon. Flex mo yan. No? Di ba? Pag narinig mo yan, parang, nga naman, hindi masyadong maano ang dating sa tenga. I-flex mo yan. Pag malaki mo yan, pakita mo sa lahat yan. Kasi yun yung biceps, di ba? Flex mo yan. My dear brothers and sisters, sa ating ebanghelyo, nakita natin yung dalawang tao na nagdadasal sa loob ng templo. Yung isa, medyo pineflex niya yung mga ginagawa niya. Lord, salamat hindi ako katulad ng iba dyan. Pineflex niya yung mga ginagawa niya. Maganda naman yung mga ginagawa niya. Totoo naman yon. Tapat siya, nagdadasal siya. Kaya lang, sa harapan ng Diyos, pineflex niya lahat yan Tapos yung isa naman, kinakabog yung dibdib. Parang ginagawa natin kapag pag nagmimisa tayo at sinasabi nating, I confess, through my fault, through my most grievous fault. So, dalawang gesture. Yung isa, naka-flex. Isa naman, kinakabog yung dibdib. Dinadago ka ng dibdib. Dear brothers and sisters, sa kwento pong ito ay may mga ilang bagay tayong practical na pwede nating matutunan habang tayo ay nandito sa loob ng Lenten season, habang pinaghahandaan po natin ang Holy Week. Una po sa lahat, matututunan natin sa kwentong ito ang tinatawag nating pagpapakumbaba. This story teaches about lesson of humility, choosing humility over pride. Hindi mo kailangang i-flex yung mga sakripisyo mo. Hindi mo kailangang i-flex yan. At hindi mo kailangang i-flex yan, lalo na sa social media, dahil lalo na kung may kailangan ka lang kay Lord. Ay, nako. Minsan sa mga Catholic school, nagiging Katoliko yung mga estudyante kapag may exam. Salamat sa exam. Dumadami po ang Katoliko pag may exam. Biglang naalala si Lord, ay Lord, kailangan pala kita. Hindi mo kailangan i-flex yan Hindi mo kailangan i-flex yan. Bakit? Sapagkat nakikita naman ng Panginoon ang ginagawa mo. Choose humility over pride.
Hindi mo kailangan i-flex siya katulad ng ginagawa nung lalaking hambog dito sa Ebanghelyo. Pangalawa, ang kwentong ito tinuturuan tayo kung paano talaga manalangin. Minsan ang mga prayers natin akala natin maririnig ng Diyos siya kung paulit-ulit, kung sinisigaw pa nga. Minsan, tinuturuan din tayo ng Panginoon ng isang tunay na panalangin. Ano yun? Kung ano talaga yung bukal sa puso mo. Kung minsan, ang panalangin natin, hindi nga natin masabi. Binibigkas na lang ito ng luha. Tears of joy, tears of hope. Kung minsan nga, sa gabi po, ako, to be honest, ang nadadasal ko, very short. Lord, maawa ka. Lord, have mercy. Sana po buhay pa ako bukas. Kasi may misa pa ho ako ng 6:00. Hindi natin kailangan ng masyadong mahabang panalangin na kung minsan ang laman pa ng panalangin na yan may halong sumbat. Lord, mabait naman ako Bakit nangyayari sa akin to? This parable is teaching us about how to pray. Paano nga ba talaga magdasal? Pangatlo, isa sa mga bahagi ng kwentong ito ang itinuturo sa atin ay ganito. Yung makasalanan dito, para bang nanlilimos ng awa. Patawarin mo ako, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Nare-recognize nung lalaking makasalanan na kailangan niya ang Diyos. Kailangan ko ng pagpapatawad. You know, my dear brothers and sisters, malaki po ang relationship, malaki ang correlation between yung reality na nire-recognize natin na kailangan natin ng pagpapatawad ng Diyos sa kung paano natin itrato yung kapwa natin. Malaki ang kaugnayan nun. Sapagkat kung alam natin na kailangan natin ng awa ng Diyos at alam natin na tayo'y kinaawaan lamang ng Diyos na hindi naman talaga natin deserve ang mga bagay na ito, tingnan nyo, magbabago ang tingin nyo dun sa taong may utang sa'yo. Yung sa taong nanakit sa'yo. Kung minsan yan ang kapalit ng too much pride, yung hindi mo na nare-realize na kailangan mo ang Diyos. Minsan yan ang kapalit ng biglang yaman, na hindi mo na nare-realize na kailangan mo ang Diyos. Minsan yan ang kapalit ng pagiging addict sa mga bagay-bagay. Na kahit naririto ka sa loob ng cellphone, nasa loob ka ng simbahan, kating-katik ang kunin yung cellphone mo, kating-katik ka i-check yung wallet mo, may nakalimutan. Minsan yan ang kapalit ng ganun, na kahit na nasa presensya ka ng Panginoon, kating-katik ka na hanapin yung ibang bagay. Kasi nga, sa araw-araw na ginawa ng buhay mo, hindi mo naman nare-recognize ang presensya ng Diyos. Hindi mo nare-recognize na kinakaawaan ka lang. At dahil hindi mo nare-recognize na kailangan mo ang Diyos, hindi mo rin nakikita ang Diyos sa presensya ng kapwa mo. Pero ito, alam nung lalaking makasalanan na kailangan niya ang Diyos. Yung mga taong kailangan nila ang Diyos, yan din ang mga may kakayanang magmalasakit. Yan din yung mga taong may kakayanan na tumulong genuinely, na hindi na kailangan ipagyabang sa ibang tao na ako'y tumutulong. Hindi. Yung mga taong kailangan nila ang Diyos, yan yung mga taong genuine. Na kaya nilang tumulong secretly. Na kaya nilang magpatawad secretly without even flexing it to other people and even to social media. My dear brothers and sisters, ang movement
ngayong Lent. Hindi yan puro paganyan. Dadasal ako, nangungumpisal ako, nagro-rosaryo ako, nagbibisita iglesia ako, nagpilgrimage ako sa Holy Land, nag-donate ako sa simbahan. No. The movement of this Lenten season is not about flexing. It's about kneeling. Ang pinaka-greatest flex sa mata ng Panginoon, hindi yung iganyan mo yung biceps mo. O hindi itiklop mo ang tuhod mo. Because only when we kneel in humility, when we kneel, pag tayo nanikluhod sa itinuturo ng Diyos, when we kneel, it is only when God can lift us up. Only when we learn how to kneel, God can lift us up.